magsalita kayo rin naman. Okay ba? Amen. Okay lang, pero ililid ko rin kayo sa pag-discuss dahil ito pong librong ito ay napaganda at nung nabasa ko siya ay para sa ating lahat, hindi lang sa akin. Dahil gusto ko pang makilala ng lubusan ng Diyos at alam ko kayo din. Amen po ba? Amen. Alam ko rin na yung iba galing sa retreat ay talagang pinagpala. Ngunit patuloy pa rin tayo na mag-aaral sa salita ng Diyos. Ito ay panghimagas na lang. Ngunit salita ng Diyos ay napakahalaga pa rin sa buhay natin. Tayo po lahat magsitayo. Sa aklat ng Mateo, Mateo chapter 22 verse 37 to 38. Buksan po natin ating mga Biblia. Mateo chapter 22. Verses 36, 37 to 38. Mga Kristiyano, nandiyan na ba? Amen. Tanda niyo yung mga tenga niyo at mga puso niyo. Uwihin pa rin natin ang Diyos. Sabay natin basahin verse 37 and verse 38 para po sa kapurihan ng Diyos. Ano bang translation yan? Sabay po natin basahin. Matthew chapter 22 verse 37 hanggang verse 38. Read. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos sa buong puso at ang buong kaluluwa at ang buong pag-iisip. Ito ang katubigan at pagunang utos. Salamat po sa salita ng Diyos. Let us bow our head. Let's close our eyes. Let's talk to God in prayer. Aming buhay at dakilang Diyos, maraming salamat sa mga oras na ito. Sapagkat hindi mga anak ay nagkatipon-tipon upang purihin at takilain ang iyong pangalan. Tunay na nga, Diyos, na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay makapangyarihan sa lahat, na dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, sa gabing ito, aming inaalay aming buhay sa inyo. Naway matanggap ninyo, Panginoon. Naway inyong pakinggan ang aming pagsusumamo, ang aming pagpuri sa inyo. Panginoon Diyos, saliksikin mo ang aming puso. Ano mang mga kasalanan ang meron ito, naway linisin mo, Panginoon. Sa pamagitan ng dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Naway palitan mo ito ng panibagong puso na handang magpasakop sa inyo. Na handang makinig, handang magpaturo, Panginoon. Maaaring masakit man ang inyong mga salita, ngunit ito ay kagalingan sa aming Espiritu. Lord, handle our heart na kung ano bang salita na aming marinig sa lubing ito, masakit man o hindi, Panginoon, naway amin itong maisabuhay at aming mayakap ang inyong mga salita. Sapagkat walang kapuluhan ang inyong mga salita kung hindi namin ito gagawin at ipamuhay. Panginoon Diyos, sa gabing ito, ianalangin namin ang inyong mga salita ay siyang magiging instrumento upang kami maging banal, upang kami maging karapat-dapat na sumunod sa inyo. Pinabako po ang aking sarili, Panginoon. Ang inyong lingkod ay patuloy mong pagpalain. Ikaw po nga kayo tinataas, Panginoon, naway makita nila ang kapurihan ninyo sa aking sarili. At ako'y instrumento lamang na ginamit ninyo, Panginoon. Panginoon, sa iyo po ang purihan, pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Po. Tanda naman kayo? Amen. Gusto naman ang tuso? Ilang? Pagod pa? Medyo may mga, may mga sakit pa sa katawan, no? Ulit tayo ganun pa man, tuloy pa rin tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, mabawi po ako kasi hindi ako gumamit ng board dati. Pwede mo namin. Bawi rin pag may time. Our loving God. So ito po ang uunahin natin, ang mapagmahal natin Diyos. Gusto niyo bang makilala ang mapagmahal natin Diyos? Amen. Gusto natin kilalanin ang
mapagmahal nating Diyos sapagkat yung ating objectives, ito po yung know God that He is a loving God. Number one. At yung i-reflect natin that what it means to love God. Kailangan malaman natin na siya ay Diyos na mapagmahal. Na Diyos na yun yung pinaka heart niya na mahalin tayo. At malaman natin at mapasalamatan natin yung kadakilaan ng Diyos. Pang-apat, ma-challenge tayo to love God wholeheartedly. Kapag sinasabi mo wholeheartedly, hindi ito partial. Hindi yung kalahati lang, 1/4, 3/4 mo lang ibigay. Wholeheartedly. So, ang gagawin po natin sa ating series na ito, sama-samahin na po natin. Gawin natin may discussion tayo, may interaction tayo, at may pagbabahagi ako sa salita ng Diyos. Okay naman sa inyo? Amen. Wala naman kayong magawa. Okay na talaga. Amen. Ako nasa pulpito. Amen? Amen. Salamat sa Diyos. At ako ang ginamit ng Diyos. Wow, balik tayo sa verse natin. Matthew chapter 22, verse 37, verse 38. Sabi doon, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. Ilang beses niyo ba binabasa ito sa buhay ninyo? Ilang beses mo na ba pinagmuni-munihan ang Matthew chapter 22 verse 47 to verse 38? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Maaring nabasa natin, maaring naisip natin, ngunit maaring hindi rin natin nagawa. Amen po ba? Amen. Minsan, busy ka. Minsan, marami tayong trabaho. Minsan, marami tayong ginagawa. Nakaligtaan natin na our God is a loving God and we should love our God. Amen. To know God is a loving God. Tama-tama po talaga. Totoong-totoo po talaga na ang Diyos ay mapagmahal na Diyos. Sapagkat kung hindi mapagmahal ng Diyos, hinayaan niya tayo. Amen? Kung hindi mapagmahal ng Diyos, wala ka dito. Kung hindi mapagmahal ng Diyos, walang grace. Amen? Amen. Kung hindi mapagmahal ng Diyos, wala si Jesus. Amen. Kung hindi mapagmahal ng Diyos, hindi ka niya binigyan ng buhay. Amen? Kung hindi mapagmahal ng Diyos, maaaring saan-saan na tayo ngayon napunta. Ngunit salamat dahil God is a loving God, napunta tayo sa maganda at mabuting gawain. Amen. Amen? Oh? It's maybe mahirap pumili. It's either gusto mong piliin ito, gusto mong piliin yan. Sometimes magkalaban eh. Gusto mong piliin ito kamunduhan, gusto mo rin piliin ng Diyos. Tama ba ako? Minsan naglalaro sa isip natin, gusto ko talaga magpuri sa Diyos. Pero yung isip ko naman sa kabila, gusto ko talaga pumunta rin sa kamunduhan. Parang naghahati yung dalawa. No? Minsan, parang naguguluhan tayo kung sino yung unahin natin. But for us, kung tunay kang Kristiyano at kung tunay mong mahal ang Diyos, uunahin mo ang Diyos. Tama ba? Amen. Sabi nga kanina, Brother Jonathan, altar first. Altar first. Unahin ang Diyos. Unahin ang Diyos. Subukin mo ang Diyos. Patunayan mo ang Diyos kung totoo nga ang Diyos. Ilan na ba dito ang sinubok ang Diyos? Wala tayo. Kasi nandito tayo, sinubok natin ang Diyos. Sa ating pag-aaral, magkaroon din tayo ng pag-iimbestiga. At dito sa pag-iimbestiga natin, magkakaroon na tayo dito ng interaction. Kung sino po ang merong isi-share sa inyo, sino po may idea, lahat po tayo ay magbibigay po tayo ng idea. Okay, tapos na tayo sa ating objectives. Mag-investigate naman po tayo. Number 1, how God described in Psalms chapter 145 verse 13. Who can read? Sino pong maaaring magbasa? Psalms chapter 145 verse 13. 145 verse 13. 145 verse 13. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos
Diyos ay tapat, ang kanyang ginawa kahit anong ito ay mabuting lahat. 145 verse Amen. So, dito tingnan natin how God described in Psalm 145 verse 13. What is God's attitude toward all He has made? So, mabasa natin sa verse 13, Thy kingdom is an everlasting kingdom, and Thy dominion endure it throughout all generations. Sa ibang translation, the Lord is faithful to His promises and loving toward all He has made. Okay, ito pong gusto kong sabihin. Ang Diyos ay isang matapat na Diyos sa Kanyang pangako. Tama ba ako? Amen. Kapag nangako ang Diyos, tutuparin ba niya? Amen. Kapag sinabi niya, gagawin ng Diyos. At ang Diyos, He is a loving God. He loves towards all He has made. Sino po ang ginawa ng Diyos? Tayo. Ang pinakamahalagang ginawa ng Diyos. Tao. Tao. Diba? So, yun po ang pagka-describe sa Diyos na He is faithful in His promises and He is loving toward all He has made. Ang tanong naman, what is God's attitude toward all He has made? Nandiyan na rin po katanungan sa verse. Na siya po ay mapagmahal doon sa Kanyang ginawa. Ngayon, kung meron po kayong katanungan dito sa number 1, dahil mag-investigate po tayo, magkaroon po tayo ng interaction, pwede po kayo magtanong. Yun nga lang, mapuputol yung discussion ko. Kasi magtatanong kayo. Pero okay naman sa inyo, mamaya na kayong tanong. Amen. Kasi magugulo talaga tayo, magkakatatagalan tayo. Pero kung tapusin ko muna, saka na po kayo magtanong. Okay lang po? Amen. Okay, Lord? Okay lang po? Sige kasi. Okay. Tapusin na lang natin, ha? Okay. Ano na ito? Mga 2 oras ulit. What is unique about the love of God? Ikaw, may pagmamahal. Amen? Ngunit may unique na pagmamahal ng Diyos. Sa Psalms chapter 100, verse 5. Sino pong maaaring magbasa? Psalm 100, verse 5. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti at laging tapat kailanman. Ano po ang unique about the love of God? Ang sabi dyan, ang Panginoon ay mabuti. Ito po ang uniqueness of God na walang kasi katulad that He is kind. The Lord is good and His love endures forever and His faithfulness continues through all generation. Ito po ang unique about the love of God. Na ang pag-ibig niya ay mananatili magpawalang hanggan. Amen. Maaaring ang pag-ibig ko hindi manatili magpawalang hanggan. Maaaring ang pag-ibig ninyo hindi manatili magpawalang hanggan. Sa minamahal ninyo, no? Sa mga asawa niyo, sa mga kapatid niyo. Amen po. Ngunit ang Diyos, ang pag-ibig niya ay mananatili magpawalang hanggan. That is the uniqueness of God, and no one can describe, no one can, walang ibang maipakumpara. Hirap sabihin. Walang ibang maipakumpara sa uniqueness ng love of God. Because the Lord, His love endures forever. Sabi natin, His love endures forever. At walang sino mang may pag-ibig na mag-endures forever. Na magtagal, magpakailanman, tayo ng Diyos lamang. At yung kanyang katapatan na magpapatuloy hanggang sa henerasyon. Hanggang sa henerasyon. No? Mananatili man ang henerasyon. Thank you, bro. But ang ating Panginoon, throughout all generation, His love continues. Amen. Papalit-palitan man ang mga tao. No? Papalitan man tayo ngayon. At ibang henerasyon ang papalitan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, magpapatuloy pa rin niya. Amen. Mari magkita-kita tayo doon sa libingan. Ngunit ang matitira dito sa mundo ay magpupuri pa rin sa Diyos. At ang katapatan ng Diyos sa kanila ay mananatili pa rin. At ang pag-ibig ng Diyos sa kanila ay mananatili pa rin. Ganun po ang uniqueness of God. Amen. Pangatlo, how do we show God that we love Him? No? Paano ba natin maipakita sa Diyos na inahalin natin siya? By the way, magkakasyon ulit ako. Bago po ako magpatuloy,
itaas po yung mga kamay sa tunay na ligtas na po rito. Sino po mga ligtas na po rito? Itaas yung mga kamay. Yun, totoo, sigurado sa kanyang kaligtasan. Okay lang po ha, pag hindi pa. Wala akong problema. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Praise the Lord. Okay, maganda. Alaman natin, na ba? At mamaya, discuss naman ulit natin yan. At ituro ko kung paano sa ating kaligtasan. Napakahalaga yun na masigurado mo yung kaligtasan mo, kaibigan. But if you die today, saan ka pupunta? Hindi mo alam. So alamin natin yan mamaya. So patuloy din natin. John chapter 14 verse 15, ang sabi rito, if you love me, you will obey what I command. Sabi ni Jesus. Mahal niyo ba si Jesus? Amen. Kung mahal niya si Jesus, ang sabi niya, you will obey what I command. And the number one commandment and the greatest commandment of all is that you love your God with all your heart. Ha? Kailangan mahalin mo ang Diyos sa buong puso, isip, at kaluluwa. May mga kaluluwa ba tayo? Amen. Kasi baka nakapikit lang, nakadilat lang, hindi pumipikit, dumidilat, delikado yun. Walang kaluluwa yun. May kaluluwa tayo sapagkat nakipag-interact tayo sa bawat isa. Number 4, what are we striving to do with God's commandments? Joshua chapter 22 verse 5. Sino po maaaring magbasa sunod? Joshua chapter 22 verse 5. Ano yan? Joshua 22:5. verse 5. Huwag lamang ninyong kalimutang sundin ang mga tagubilin at kautosang binigay niya sa inyo. Ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos, sundin ninyo ang kanyang kalooban, at ubalin ang kanyang mga utos. Maging tapat kayo sa kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at kaluluwa. Amen. Can you raise your hand yung gusto maglipod sa Diyos ng totoo at tapat? Jeremiah. Jeremiah Sana Diyos yan. 31. Diyan, ingatan lamang inyong mainam magawin ang utos at ang katusan ni inutos sa inyong meses na lingkod ng Panginoon na ibigin ng Diyos at lumakat sa lahat niyang mga daan at ingatan ang kanyang utos at lumakip sa kanya, maglingkod sa kanya ng buong inyong puso. Buong puso ba tayo naglilingkod sa Diyos? Amen. Are we setting our heart to serve God? Amen. Napaganda ng mga discussion dun sa retreat, yung mga mensahe, but the question is, do you put it in your heart? Do you put Jesus in your heart? Yun yung pinakamahalagang gawin natin. Okay, mag-discuss tayo na mag-discuss. Kalukatin natin lahat ng Biblia. Magaling na tayo lahat sa Biblia. Lahat ng mga katanungan, maaaring sagutin na natin. Lahat ng kaalaman, maaaring meron na tayo. Ngunit wala tayong puso na magpuri at maglingkod sa Diyos. Baliwalain. Maaaring magaling ka sa pagkanta, maaaring magaling ka sa instrumento, maaaring magaling ka sa ibang bagay. Ngunit kung ikaw ay walang puso sa Diyos, o hindi mo isinet yung puso mo sa Diyos, walang halaga yun. Tayong mga Kristiyano, dapat ma-set natin ang puso natin sa Diyos. Because He's a loving God, we should love Him. Tama po ba? Amen. Na kapag yung pagmamahal niya sa atin, ibalik din natin yung pagmamahal para sa Kanya. A loving God, He loves us from eternity. Ang Diyos, mula pa simula, mahal tayo. Ngunit sa pagsalangsang natin, hinayaan ng Diyos, yung tao, na sumalangsang sa Kanya. He know that man sins. Alam niya na magkasala ang tao. Alam niya na gagawa ng kasalanan yung tao. Ngunit mahal tayo ng Diyos noon pa man eternity. Binigyan tayo ng free will ng Diyos. Binigyan pa kayo ng kalayaan ng Diyos na pumili. Amen. Ano yung po kayo? Amen. Binigyan pa kayo ng kalayaan ng Diyos na pumili ng mabuti at masama. Amen. Pwede. Pwede nyo piliin yung mabuti, pwede nyo rin piliin yung masama. Ngunit, yung ating mga ninuno, kaya Adan at si Eva, hindi nila ang kasalanan. But, the love of God from eternity remains. Nanatili yan. Hindi yan nawala. Yung pag-ibig ng Diyos, naman hindi nawala. Kaya binigay niya yung kanyang anak na si Jesucristo para tayo ay maligtas. Sabi natin, Jeremiah chapter 31,
verse 3. So, hindi po tayo mawala dahil meron po tayong sinusundan. Jeremiah 33 verse 3 ako lang mabasa. Sabi rito, ang Panginoon ay nagpakita noong una sa akin na nagsabi, inibig kita ng walang hanggan na pag-ibig. Maaaring umibig tayo ng mga ilang taon lamang, maaaring iibig tayo ng ilang buwan lamang, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, kaya ako'y lumapit sa iyo na may kagandahan mo. Jeremiah. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Through eternity, the love of God is the love of God. Hindi yan nabago. From eternity, hindi nabago ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po yung eternity? Walang Walang hanggan. Eternity. Siya sa God. Ito po ang eternity, walang hanggan, walang katapusan, mula pa nung pasimula, mula pa nung una. Nandiyan na ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. At hanggang tayo mga tao, hanggang ngayon, ay nananatili pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, loving God, He is a loving God. Walang makatubas sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Itong eternity, ang walang hanggan, walang pasimula. Noon pa man ay mahal na tayo ng Diyos. Pag po kayo magtataka, walang simula ang Diyos. Kaya po eternity. At walang katapusan ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay minahal ng Diyos. Noon pa man, mahal ng Diyos ang tao. He loves us from eternity. Number 2, He accepts us just as we are. Psalms chapter 139. Sino po magbasa? 139 verse 13 to 16. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintay. Amen. Oh. Talagang napakamangha ng paggagawa ng Diyos sa atin. At kung sino ka man, ano man ang pinanggalingan mo, saan ka man nagaling, ay tatanggapin ka ng Diyos. Hindi ko pinupuwet na sa kuman nagaling naman sa unggoy, nagaling naman sa anumang nilalang. Hindi. Pagkat nagaling tayo sa Diyos. Ibig sabihin, ano man ang pagkatao mo dati, ano man ang nangyari sa iyo dati, ay tatanggapin ka pa rin ng ating Panginoon Diyos. He accepts us just as we are, kung sino ka man. Amen. Kaya nga, kung ano man nangyari sa buhay mo noon yun, at ngayon lumapit ka lang sa Diyos, binago ka ng Diyos, tinanggap ka ng Diyos, napakabuti ng Diyos. Amen? Amen. Malala ko, Pastor Randy, praise the Lord! Napakabuti ng Diyos. Totoo naman talaga yun. Kung hindi sa kabutihan ng Diyos, hindi pinagpala ang mga Kristiyano. Hindi mabuti ang Diyos. Panghuli, pangatlo, He loves us and gave His Son to die on our behalf. Ito, alam niyo ba ito? About salvation po ito. Yung pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya si Jesucristo. Yung pagmamahal ng Diyos, dahil mahal ng Diyos yung tao, ibinigay niya si Jesus Christ para sa atin. On our behalf, ikaw ito, on our behalf, na ikaw sana ang mapunta doon sa krus. Tanda po ninyo. Na ikaw sana mapunta doon sa krus at ipako doon sa krus. At mamatay doon sa krus. In behalf, si Jesus ang gumawa nun. Why? Si Jesus ang gumawa nun. Ito yung bunga ng pag-ibig ng Diyos sa tao. No? Ang Diyos inibig ang tao in behalf na ikaw sana mapako, si Jesus ang napako sa krus. Si Jesus ang namatay sa iyong kasalanan. Imbis ikaw mamatay sa kasalanan mo, ikaw maparusahan sa kasalanan mo, ang naparusahan sa kasalanan natin ay si Jesus. Kaya napakatindi na ginawa ni Jesus. He loves us and He gave Jesus Christ to be the propitiation. Pabalik sa atin. Na tayo sana ang mamatay, tayong mag-suffer ng kasalanan natin. Ngunit si Jesus ang siyang namatay sa krus upang mailigtas tayong mga tao. Amen? Amen.
Napakaganda. He loves us and gave Jesus Christ to die on our behalf. Romans chapter 5, verse 8. Tingnan po natin. Romans chapter 5, verse 8. Sino pong maaari magbasa? Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Amen. Kailan ipinadama ni Jesus yung pag-ibig niya sa atin? Ni God. But God demonstrated His own love to us while we were yet sinners. Christ died for us. Na nung tayo makasalanan pa, si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Oh? Nung tayo ay nalubog sa kasalanan, hinango tayo ni Jesus. Hinango tayo ni Jesus. At iligtas tayo doon sa kapahamakan sana sa dagatang apoy. Dito na po tayo sa panghuli. Pang number 4 po muna tayo. He loves us and He wants us to be in His family. Ephesians chapter 1. 3:5. Malapit na tayo. Ephesians chapter 1. Verse 3 to 5. Sabi dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us unto the adoption of children by Christ Jesus to Himself, according to the good pleasure of His will, to praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in Him, beloved. Sa iyong pupuri na palantian ng Kanyang biyaya na sa atin ay kariglo ng masaganang minamahal. Ganito po yun, no? Nais ng Diyos na mabilongs tayo sa pamilya niya. Nais ng Diyos na mapunta tayo sa pamilya niya. Hindi sa pamilya ng iba. Hindi nais ng Diyos na mapunta ka sa pamilya ng mga sugarol. Amen? Hindi nais ng Diyos na mapunta ka sa pamilya ng mga sabungero. Well, masarap ka magsapong. Kung meron kang manok na tumitilang araw at mabangis pag sumapong, maganda yun. No? Sino ba palalapang dito dati? Pamilya natin. Nagalagi ko ang tesas. Ayaw ng Diyos na mapunta ka rin sa mga nagpabraha, pamilya na nagpabraha araw-araw. Nagsusugal araw-araw. Amen? Naalala niyo yung mga dating buhay yung magsusugal. Ayaw ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos na maging manatili kang maging kusakal na lang. Maging pusher, maging drug dealer, maging user. Ayaw ng Diyos. Kaya napakagandang pasasalamat na hinangon tayo ng Diyos doon. Ako, pamilya daw na makukulang. Ayaw ng Diyos na mapunta sa pamilya na makukulang. Dahil masama rin naman talaga yun. Meron pa makukulang dito ng pamilya? Ano na nalaman? Okay. Ano na tayo? Gusto ng Diyos na belongs tayo sa pamilya niya. Amen. And the church is a family of God. Ang iglesia ng Diyos, ang gawain ng Diyos ay pamilya ng Diyos. At gusto ng Diyos na mapunta ka sa pamilya niya, hindi sa pamilya ng iba. Amen. Hindi sa pamilya ng iba. Last but not the least, what does it mean to love God? Ang sabihin ng pagmamahal sa Diyos. Pagkababae, ang galing natin magsabi pag about na. Amen. Sa Diyos, wala. Namin na kami. Pagka sa minamahal natin, napakatamis natin magsabi, love. Dear, mahal na mahal kita. I love you. Honey, I love you. Honey, my love, so sweet. Sa Diyos kaya, nasasabi ba natin yun? Lord, I love you. I love you, you're so sweet. Parang for me, pag Diyos sabihan natin, parang for me. Pero pagka minamahal natin at mahal na mahal natin, I love you very much. With all my heart. With all my soul. Sasabihin pa, with all my mind. Every morning pa yan. Pag sabi ng mahal mo, punta ka ng alas 6:30 ka, nag-gawin ka na. Pag sabi ng pastor, punta ka ng church ng alas 7, alas 9 dating. Ouch! Ouch! Kasama dyan. Realidad
realidad sa buhay, ganun po talaga. Kaya nga sineset natin, pinag-aaralan, dinidiscuss natin, na mali yung mindset natin. Mali yung heart set natin. Dapat ang mangyari sa mindset, sa heart set mo, ay mauna mong mahalin ng Diyos. Mauna mong sabihin ng Diyos, Panginoon, ikaw ang pinakamamahal ko. Kung magsilos yung asawa mo, aba, ipaliwanag mo at ipanalangin mo sa Diyos. God first, before anything else. Put God first. Ang Diyos ang una, sunod kung sino man yan, kaya ng pahalan. No? Yan po. What does it mean to love God? Loving God means worshiping Him alone. Worshiping Him alone. Nakaranas na ba kayo na you worship God alone? And you pinapans mo yung heart mo, Lord. I love you very much, Lord. I want to know you more. Lord, I want to know you deeper. Dumating na ba sa punto ng buhay ninyo na pumunta ka sa isang kwarto at nanalangin sa Diyos? Amen. At sinet mo yung heart mo sa Diyos? Amen. Totoo bang sa puso mo, ikaw lang at ang Diyos ang nagkakausap? You worshiping God. Loving God means worshiping Him alone. Maganda naman talaga, kasama-sama tayong mag-worship. But maganda rin, may time tayo sa ating Panginoon. Isaiah chapter 43 verse 10. Tapusin natin itong mga verse na rin. At yung mga tanong po ninyo, nandito na po si Elder Deacon. Kaya po. Pastor James na. Isaiah, amen. Okay, Isaiah 43 verse 10. Verse 10? Verse 10? Amen, verse 10. Israel, ikaw ang saksi ko, hinirang kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos na una sa akin, ni mayroon pa mang iba na darating. Amen. There is no God before me, there will be no other God after me. You are my witnesses, sabi ng Diyos sa Israel. Now, wala naman mga Israelites ngayon na dito sa Korea, tama? Konti lang. Sino bang Hudyo rito? Wala kang Hudyo tayo dito. May mukhang Budas, Budas na yun minsan. Hudyo daw. Walang Hudyo rito. We, the Israelites are the witness, declares the Lord. And sabi ng Lord, you're my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me. No? Tayong mga Pilipino, hindi man tayo Hudyo, ngunit nung tinanggap natin si Jesus Christ, inadopt natin yung pagka-Israelites. At kasama na tayo sa pamilya ng Panginoon. Hindi man tayo mukhang Hudyo, hindi man tayo dugong Hudyo, ngunit tayo mga hintil. Nung pagtanggap natin kay Yesu Cristo, we belong to Jew family. Spiritually, hindi literally. Ibig sabihin, spiritually belong tayo. We are one in God. We are one in God. Kaya napakalaga po na we should worship Him alone. Number 2, loving God means obeying Him. For John 14:15, napakadali lang po niyan. If you love me, you keep my commandments. Hindi niya sinabi, if you love me, keep your own. Sinabi. Sabi niya, kung mahal mo ako, ay sundin mo ang aking mga utos. John chapter 14, verse 15. John chapter 14, verse 21. Tingnan po natin sa verse 21. John 14:21. Kita tayo. John 14 verse 21. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Amen. You love Jesus. Amen. Sabi rito, kung mahalin mo si Jesus, mahalin natin ang Ama, mahal din tayo ni Jesus. Mahal din tayo ni God. No? Kung ibigay natin ating buhay sa Kanya wholeheartedly, sabi kanina, wholeheartedly, mahal mo ang Diyos. Mahal ka rin ng Diyos. Ang tanong, minsan swahil tayo, mahal pa kaya tayo ng Diyos? No? Pagdating naman doon sa grace, napakalawak ng habag at awa ng Diyos ng pagmamahal ng Diyos. Amen.
Maliban nga lang, mayroon pa rin paalala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Loving God means giving ourselves completely to Him. Wholeheartedly, completely, alam mo kaparehas. No? Meron man tayong gustong gawin ngayon, ngunit mahal natin ang Diyos, inuna natin ang Diyos dahil gusto natin may bigay ang buhay sa Kanya, complete. Dahil gusto natin mauna siya. Dahil parang ikaw Kristiyano, pag wala si Jesus sa buhay mo, hindi kumpleto. Amen. Ewan ko kung nararamdaman niyo. Amen. Kung ma-feel mo lang talaga, mas maganda. Kung wala si Jesus, o kung maka-absent ka man ng 2 linggo, 1 linggo, 3 linggo, 4 linggo, lalo na patay yung spiritual na buhay mo. At parang uhaw na uhaw ka sa salita ng Diyos. At parang gustong-gusto mong lapitan at iyakapin ng Diyos. And the love of God, gusto mong ma-embrace yun. Gusto mong ma-feel, gusto mong maibalik, ma-restore yung love, di ba? Kaya napakaganda po tayo mga Kristiyano. As we first love Jesus, yun mananatili yung pag-ibig na yun. Yung first love na nakilala mo si Jesus, manatili yun hanggang sa matapos ang ating pagkikipagbaka sa mundong ito. Manatili ang pag-ibig natin sa Diyos. So, loving God means giving ourselves completely to Him. Philippians chapter 3, verse 7 to verse 8. Basahin niyo na lang po yan. Philippians chapter 3, verse 7 to verse 8. So, our loving God, makikita natin na may mga proof na siya mapagmahal na Diyos. Mapagmahal na Diyos. Sa eternity, kung sino man tayo, dahil mahal niya tayo, binigyan niya si Jesus para mamatay sa atin. Mahal niya tayo, gusto niya mapunta tayo sa pamilya niya. Naintindihan mo ba natin? Amen. Alam ko po may mga question po kayo. Tatalakayin po natin kahit sa gilid lang. Now, God gave His Son, Jesus Christ. Sino pong nakakaalam ng poem o tula ba ito? You can give without loving, but you cannot love without giving. Meron ba? Kadyar, magaling ko sa ano yun. You can give without loving. You can get without I can love. give without loving, but you cannot love without giving. Amen. Sino pong may Hindi ka para hindi ka makakapagbigay kung walang pag. Paparehas na lang. Okay. Sige, maganda lang. Sige mo. Nasa discussion na sa'yo. Nasa interaction na tayo. You can give without loving, but you cannot love without giving. Parehas na sila nagbibigay. Para sa sila nagbibigay. Yung isa, nagbibigay lang siya. Kumbaga, pati na kasi wala eh. Kumbaga, excess na sa kanya yun eh. Bibigay niya na. Pero kapag ikaw naman nagmahal, syempre lang, bibigay ka talaga na may pagmamahal. Dahil na galing sa puso. Hindi yung parang excess lang eh. Bibigay ko na to. Sobra na sa akin to eh. Ibibigay ko na. Pero kapag nagmahal ka na, yun, kahit nakapos ka. Bibigay mo pa. Pwede. Adyo. Sino pa? Yeah, same. Na parehas tayong nagbibigay, but ang kaibahan lang, yung isa, magkaiba ng motibo. Parehas nagbibigay, pero magkaiba ng motibo. Yung isa, nagbibigay ka dahil kung ang motibo mo ay para minsan maitaas ka, makilala ang sarili mo, papapurihan ang sarili mo. O kung minsan na katulad ng halimbawa ay sa mga politicians. So, kailangan minsan pag hiningan sila, kailangan nilang magbigay because ano ang motives. So, yun. Pero hindi katulad ng kapag talagang mahal mo ang isang tao, or kahit ano pa man, kahit nga aso pag mahal mo, di ba? Bibigyan mo yan ng pagkain kasi mahal mo. Lahat ng bagay kaya mong ibigay pag mahal mo. Hindi katulad ng walang pagmamahal, konti lang ibibigay mo. Merong limitasyon. Hindi, halos parehas din, no? Parehas din. Kung magbigay siya sa puso. Sino pa? Ang may idea? You can give without loving, you can love without giving. Bali, you can give, nagbigay ka ng walang pagmamahal at nagmahal ka ng hindi ka nagbibigay. Parang may contrast, pero mas maganda na nagbibigay ka na may
Sino pa po? Tama yun. Meron pa ba? You can give without loving. Okay yung mga, sagot. Halos tumatama na. But you cannot love without giving. Sis. Karagdagan lang kung tama. Parang ganito yan, nagbigay ka ng, halimbawa, nagpakain ka sa kapatiran, kahit tuyo man lang ang na-share mo, pero yung bukal sa puso mong ibinigay yon. Kaysa naman nagpakain ka nga ng masarap, pero masama pa lang loob mo. Yun po ang idea ko. Kaya mas maganda na lang yung nagbigay ka ng kahit tuyo lang, at least galing sa puso mo, na mahal mo sila. Pwede. Love pa rin yun. Love. Pero alam niyo ba yung inward, outward? Inward, outward? Ngayon, punta tayo sa outward muna. Outward, paano ba yung outward? Papunta ko, palabas ko din. Outward. Yung inward, papasok. Rin, okay. Maliwanag ko ba yung outward? Halos tumatama na lahat yung mga sinasabi ninyo. Halos tumatama na po. Pero, dagdagan ko lang siya na ito po magandang pagpapaliwanag. That giving is outward. You can give outwardly without loving. Naintindihan niyo po ba? You can give. Love. Pwede yun. Ako, marami akong pera. Ibigyan ko kayo lahat. Pero gusto ko lang makilala na marami akong pera. Hindi ko kayo, walang pagmamahal. Walang silbi. Ako magbibigay ng marami para lang makilala na ako ay mapagbigay na wala naman lang. Pwede yun. Ito yung outward appearance ng tao. No? Napakaraming tao nagbibigay na hindi naman talaga alam yung love. Basta magbigay lang sila to become popular. Amen? To become more richer. Kasi nagbigay sila. O nag-donate man, ano man ginagawa. Yun yung outward appearance nila. Na you can give without loving. Pwede mangyari yun. But you cannot love without giving. This is your inward appearance. Do you have a heart? Meron tayong puso, di ba? Yung puso natin, yun yung inward mo na nagbibigay. You cannot love without giving. Ibig sabihin, sa inward mo na, sa kailaliman ng iyong puso, nagbibigay ka dahil mahal mo siya. Iba yun sa nagbigay ka para lang makilala ka. You can give without loving, but you cannot love without giving. This is your inward aspects na galing sa puso. So, if you want to help that person dahil siya ay nasa kapahamakan na, magbibigay ka at yung inward aspects mo, inward, yung sa puso mo na galing, ginawa mo yung sa pamagitan ng pagmamahal sapagkat gusto mong tulungan yung nangangailangan. No? God demonstrates His love toward us. Hindi yung give without love. Ang ginawa ng Diyos, inward love, nagkaroon siya ng inward love para sa atin. Gumawa siya ng pamamaraan para ibigay ang pagmamahal sa atin at namatay si Jesucristo para tayo ay tubusin. Yun yung inward love. You cannot love without giving. You can give without loving. May tanong ba?